Good day guys, ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa ating XRM125, ang kanyang bad issue at ang kanyang good issue. Okay, let's go guys. So ayun guys, yung XRM125 natin ay mahigit 2 buwan na sa atin. So may mga na-encounter tayo na mga issues, pero hindi naman malala. Mga simple issue lang naman. Pero ano ba yung mga good na na-experience ko dito sa XRM125? So una guys, yung XRM125, nasubukan na natin siya sa mga long rides at nakita natin na napaka-komportable niyang ibiyahe. Yung kanyang shock sa unahan guys, ay dati nung una ko pa lang na paggamit nito, napansin ko na medyo para matagtag. So nung tumagal na, ay lumambot na rin at naging maganda na rin yung kanyang play. Ganon din sa kanyang shock sa likod. Dati pa ay malambot na talaga siya. Kaya sa mga long rides, mapadaan man tayo sa mga medyo may mga bako-bako, hindi natin masyadong ramdam kasi malambot yung kanyang mga suspension. Yung design ng motor natin guys ay motard, at yung kanyang mga gulong ay walang mga spike na para sa mga pang off-road, pero pwede din naman siguro ng pang off-road kasi may mga nadaanan din ako minsan na hindi naman simentado at okay naman siya guys. Pero iba talaga kapag ka yung motor na ginagamit mo ay pang off-road at pang highway like XRM DS and DSX, kasi yung kanilang mga gulong ay yun yung design, pwedeng pang highway at pwedeng pang off-road. Yung motard natin ay pwede rin namang pang off-road natin guys, pero syempre iba yung performance ng gulong ng DS and DSX. Pagdating naman guys sa kanyang fuel consumption ay napakasulit guys. Nung biniyahe ko to nung mga nakaraan, tulad nga nung video natin nung nakaraan, napakatipid niya guys. Tumakbo kami ng mga mahigit kulang 70 kilometers, pero umaabot lang siya nung tinakbo namin nung nakaraan ay 0.7 liters. So hindi umabot ng 1 litro, kaya sobrang tipid niya guys. Bagay na bagay ito pang long rides kasi una na hindi nakakapagod i-drive itong XRM125. Yung kanyang handling kasi ay magaan. Sa mga traffic, madali siyang i-maniobra, magaan siyang i-drive. Sa kanyang ilaw naman guys, yung kanyang headlight hindi naman kalakasan at hindi rin naman mahina. So ibig kong sabihin ay sakto lang yung kanyang ilaw. Pagdating sa gabi, mapapansin natin, ayan, hindi naman siya malakas talaga, sakto lang yung kanyang low beam. Pero pag inilagay natin sa high beam ay okay naman guys, maliwanag naman yung kanyang high beam. Kaya pagka bibiyahe tayo ng medyo malayo-layo at inabutan tayo ng gabi, wala tayong problema sa kanyang ilaw. Sa kanyang speed guys ay sakto lang din. So hindi ko pa naman ito nasubukang i-top speed kasi medyo nag-aalangan pa akong i-top speed dito guys, kasi yung takbo pa lang nito ay nasa
751 kilometers pa lang. So iniisip ko kasi mas itatap speed ko to kapag lumagpas na ako ng 1,000 o kaya lang 2,000 na. Yun, para sa akin yun guys, yun yung gusto kong gawin sana dito. Baka man may mga nagsasabi na pwede nang i-top speed o wala namang problema, medyo nag-aalangan kasi ako guys kaya tayin ko na lang muna na dumating ako sa gusto kong tinakbo niya bago ko siya subukang i-top speed. So yung pinaka maximum na speed natin dito palagi ay kapag nasa city lang tayo, nasa 60, 50. Pero pag naglo-long rides ay minsan nakakaabot na din ako ng 70 plus. Pero hanggang dun na lang muna. So ano naman yung mga napansin nating bad issue para dito sa ating XRM 125? Una, nung napansin ko dito yung nakaraan, nung bago pa lang ito sa akin, ay yung kanyang disc brake sa likod medyo may tumutunog, pero yung kapit ng kanyang preno ay malakas. Minsan kapag nag-attempt ako mag preno, kapag mabagal na yung takbo ko, may tumutunog. Pero nung first na pinaservice ko to sa casa, tinanong ko ito sa mekaniko nila, ang sabi nila ay natural lang daw yan kasi bago pa, pero hindi naman daw yan delikado. Kaya yun, medyo nawala yung ating pangamba na baka magka-diferensya yung ating preno. So hanggang ngayon, mahigit 2 months na guys, yung kanyang preno ay ganun pa rin yung kanyang lakas. So yung isa pang napansin ko lang dito guys, yung kanyang upuan, kapag ilalak mo siya guys, kapag gusto mong i-open yung kanyang upuan, hindi siya nag-automatic. Minsan kailangan mo siyang medyo lakasan ng pihit para bumukas yung lock. Pero yung ginagawa ko na lang guys ay inaalalayan ko ng aking kamay bago ko i-open. Madali na lang siyang bumubukas. So sa mahigit 2 buwan na paggamit ko ng XRM 125 motard, ay yan lang yung aking mga na-experience. Yan yung kanyang na-experience kong good at yung na-experience ko ding bad. Pero sa pangkalahatan guys, yung XRM 125 ay napakaganda at napakatibay. Alam natin yan, matagal nang ginagamit yung XRM 125. So hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat sa panonood niyo guys. Please subscribe to our YouTube channel. This is Nel Ride Moto. Thank you.